Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa loob ng kalahating buwan, hindi umalis si Ivory sa Stone Room, na isang malaking paghihirap para sa Aaron. Sa kalahating buwang ito, gustong sumugod ng Aaron sa Stone Chamber ng hindi mabilang na beses. Sa kasamaang palad, sa kanyang kakayahan, hindi niya kinaya ang pressure na dala ng kapangyarihan ng pagsuporta at pag-iling. Gaano man kahirap ang kanyang pagdurusa, ang Aaron ay nakapaghintay lamang ng walang magawa. Sa panahong ito, pumunta si Fei Lingsheng kay Han Sanchen, at sinabi kay Han Sanchen na umaasa si Linlong na masisira niya ang proseso ng pamana ng kapangyarihan ni Ivory, at mas mabuting patayin si Ivory sa oras na ito. Ginawa ito ni Fei Lingsheng, katumbas ng direktang piliin na ipagkanulo si Linlong. Ang pagpiling ito ay napakatalino para sa kanya. Dahil hindi maaaring dumating si Linlong sa lupa, at malinaw din niyang sinabi na natatakot siya sa lakas ni Su Yingxia, kaya ang dapat gawin ni Fei Lingsheng sa oras na ito ay subukan ang kanyang makakaya upang mapasaya ang Aaron. Sa halip na umasa sa si Linlong upang maabot ang banal na kaharian, maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa Aaron. Walang masyadong ideya ang Aaron tungkol dito, dahil ngayon lang umaasa siyang makakalabas si Ivory ng ligtas. Tulad ng para sa iba pang mga bagay, ang Aaron ay walang pusong mag-isip. Noong araw na iyon, muling dumating si Fei Lingsheng sa Aaron. Sa sandaling lumitaw siya, alam ni Aaron na dapat ay may kinalaman siya kay Linlong, kaya diretso siyang nagtanong, nag-utos ba si Linlong sa iyo? Kung hindi ko gagawin ang sinabi niya, papatayin niya ako. Sabi ni Furlongson. Malamig na ngumiti si Aaron. Ngayon si Linlong ay nasa Xuanyuan World, paano niya mapapatay si Fei Lingsheng? Huwag kang mag-alala, kung nagkaroon siya ng lakas ng loob na pumunta sa lupa, matagal na siyang dumating. Hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon. Sabi ni Aaron, natural na naunawaan ni Fei Lingsheng ang katotohanan ito. Kung hindi siya nag-aalala tungkol dito, kailangang ibigay sa kanya ni Linlong ang tungkuling patayin si Ivory. Ngunit ang inaalala ni Fei Lingsheng ay hindi ang pagdating ni Linlong. He can create dreams. Sa panaginip, kaya ba niyang pumatay ng tao? Tanong ni Fei Lingsheng. Tumingin si Aaron kay Fei Lingsheng nang may pag-iinis. Siya ay isang malakas na guro, at hindi niya ito naiintindihan. Ang mga panaginip ay ilusyon lamang, at paano sila makakapatay ng mga tao? Hindi mo ba alam kung ano ang mga panaginip? Sabi ni Aaron. Siyempre, alam ni Fei Lingsheng na hindi siya ignorante sa ganoong antas, ngunit si Linlong ay si Linlong kung tutuusin, at walang sino man ang makahuhula kung mayroon siyang espesyal na kakayahan. Pagkatapos ng lahat, si Fei Lingsheng ay nakaranas ng mga panaginip, at alam niya kung gaano kay-totoo ang mga panaginip. Maging si Linlong ay hindi kayang pumatay ng tao sa kanyang panaginip, hindi ba? Sabi ni Furlongson. Alam ni Aaron na natatakot siya, kaya nag-aalala siya tungkol dito. Sabi niya, kung natatakot ka, pwede kang manatili sa tabi ko. I can guarantee na hindi kanya papatayin. Ang pangungusap na ito ay magandang balita para kay Fei Lingsheng. Bagamat hindi niya alam kung talagang makakatulong ang Aaron, kahit papaano ay mapapaginhawa siya nito. Paano yung Forbidden Area? Tanong ni Fei Lingsheng. I'll let the Apocalypse guard. Sa ganitong sitwasyon, I think he doesn't dare to mess around. Sabi ni Aaron. Tumanggaw si Fei Lingsheng at tumigil sa pagsasalita. Tahimik na lumilipas ang oras. 20 araw na ang nakalipas mula noong pumasok si Ivory sa Stone Chamber, ngunit hindi hamina ang kapangyarihan ng Stone Chamber.
Ayon sa sitwasyong ito, hindi niya alam kung hanggang kailan ito magtatagal, na nagpapabagal sa Aaron. Sa simula, siya ay nasa punong tanggapan na isla ng organisasyon ng mga itim na tupa, ngunit siya ay sarado sa loob ng 3 taon. Kung ganoon din si Ivory, napakahirap para sa Aaron na tanggapin. Kung kailangan mong mag-alala tungkol kay Ivory sa loob ng 3 taon, maiisip mo kung anong uri ng psikolohikal na pagpapahirap ang mararanasan ni Ivory. It's no use worrying. No one can help her at this time. Matapos maramdaman ang pagkabalisa ni Aaron, sinabi ni Fei Lingsheng kay Ivory. Natural na naunawaan ni Aaron ang simpleng katotohanan ito, ngunit ang kanyang pag-unawa ay hindi nangangahulugan na siya ay mapapaginhawa. Kung tutuusin, ito ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Aaron. Bukod sa pag-aalala sa kalagayan niya, dapat mo ring alalahanin ang sarili mo. Biglang sabi ni Fei Lingsheng, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Aaron. Itinaas ni Fei Lingsheng ang sulok ng kanyang bibig at sinabi, siya ang malakas sa mundo ng 8 panig, at sa malaot madali, pupunta ka sa mundo ng 8 panig. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay magiging mas malakas, kaysa sa iyo, at mawawalan ka ng kakayahang protektahan siya ay hindi katanggap-tanggap sa iyo ang ganitong uri ng kaibahan. Ang mga salita ni Fei Lingsheng ay direktang nauugnay sa puso ni Aaron. Matagal na siyang nag-aalala tungkol dito, at binanggit din niya ito kay Ivory. Bagamat sinabi ni Ivory noong panahong iyon na kaya niyang protektahan si Aaron, paano umaasa si Aaron na protektahan siya ni Ivory mula sa pagpapahalaga sa sarili ng isang tao? Higit sa lahat, ang dahilan kung bakit umalis si Ivory sa mundo ay hindi alam. Nahulaan ni Aaron na maaaring nakasakit siya ng isang tao at naakit ang isang malakas na kaaway, kaya napilitan siyang pumunta sa lupa. Kung may ganoong dahilan, kapag bumalik si Ivory sa 8-party world, tiyak na lalapit sa kanya ang kanyang mga kaaway. Para kay Ivory, isa itong malaking problema. Sa panahong iyon, maaaring umiral lang ang Aaron na parang mga langgam sa 8-party world, na isang sitwasyon na hindi matanggap ng Aaron. Napakatalino mo, ngunit ang mga taong masyadong matalino ay kadalasang hindi kasiya siya. Aaron Lightway, naaalala mo ba ang mga kakaibang hayop sa mundo ng Xuanyuan? Sabi ni Furlongson. Tumingin si Aaron kay Fei Lingsheng at hindi niya lubos na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Bagamat muling isinilang si Aaron, hindi niya nakalimutan ang lahat tungkol sa mundo ng Xuanyuan. Paano siya biglang nagtanong, "What do you mean?" Aaron asked, "Mapapaamo ang mga kakaibang hayop, at tiyak na magdadala sa iyo si Linlong ng malaking pag-unlad sa iyong lakas." Sabi ni Furlongson. Biglang nanlaki ang mata ni Aaron. Ang kahulugan ng mga salita ni Fei Lingsheng ay napakalinaw. Gusto niyang sabihin kay Aaron na paamuin si Linlong at hayaang kilalanin ni Linlong ang Panginoon, upang siya ay maging kakaibang hayop. Ngunit paano ito mangyayari? Hindi alam ni Han Sanchen kung kalaban siya ni Linlong. Upang mapaamo si Linlong, ang kanyang lakas ay dapat na mas mataas kaysa kay Linlong. Obviously, this is an unrealistic thing, ang dami mong biro. Paano ko mapaamo si Linlong sa lakas ko ngayon? Sabi ni Aaron, hindi mo talaga kaya, pero nandyan pa rin siya. Basta matutulungan ka niya, madali lang ba? Sabi ni Furlongson. Siya. Tumingin si Aaron sa Stone Chamber. Kapag lumabas si Ivory sa Stone Chamber, walang makakaalam kung anong klaseng lakas siya. Kung gumaling siya sa kanyang pinakamataas, kung gayon Aaron na mapaamo si Linlong, dapat sabihin na ang pahayag ni Fei Lingsheng ay nagpapasigla sa Aaron. Bagamat mayroon na siyang Red Eye Yamang, malaki pa rin ang pagkakaiba nila kumpara kay Linlong. Ngunit kapag pinag-iisipan mong mabuti, ito ay isang panlabas na puwersa kung tutuusin, hindi ang kanyang tunay na lakas, na nagiging dahilan upang mawalan ng interes si Aaron. Kahit kaya mong paamuhin si Linlong, hindi iyon para palakasin ang sarili kong lakas. Wala itong gaanong kabuluhan. At saka, sa mundo ng lahat ng direksyon, malamang na isang mababang level na hayop lang si Linlong. Kung hindi, paano siya makakatakas sa mundo ng Xuanyuan? Sabi ni Aaron, may alam akong lihim na pamamaraan, na makapagpapadalisay ng iba't ibang hayop, upang mabago ang lahat ng kapangyarihan ng iba't ibang hayop sa sarili kong kapangyarihan. Ikaw at si Linlong ay hindi magkasundo. Kahit na pinuhin mo siya, hindi ka dapat makaramdam ng sakit sa puso. Sabi ni Furlongson, pinipino ang mga kakaibang hayop.
Ito ay isang bagay na hindi pa naririnig ni Han Sanchen, ngunit kumpara sa kanyang pag-unawa sa mundo ng Xuanyuan, tiyak na mas alam ni Fei Lingsheng kaysa sa kanya. Dahil sinabi ni Fei Lingsheng na mayroong ganoong lihim na pamamaraan, malamang na totoo ito. Ibig mong sabihin, paamuin si Linlong, at pagkatapos ay pinuhin si Linlong. Sabi ni Aaron. Oo, marami kang mapapabuti. Sabi ni Furlongson. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi maganda para sa iyo na mas malakas ako. Nagdududa si Han Sunny kay Fei Lingsheng. Ang mga damdamin sa pagitan nila ay mapagkunwari. Sa makatuwid, sa palagay ni Han Sunny, hindi siya pakikitunguhan ni Fei Lingsheng ng walang dahilan. Hindi talaga maganda para sa akin na lumakas ka, pero sana matulungan mo akong maging God Strongman. Ito lang ang obsesyon niya. Handa siyang gawin ang lahat basta't maabot niya ang banal na kaharian. Gusto mo bang pumunta sa mundo? Aaron ang nahulaan. Walang pag-aalinlangan, umiling si Fei Lingsheng at sinabing, maaari ko lang mangibabaw sa mundo ng Xuanyuan. Bakit gusto kong maging isang nunal na langgam sa mundo ng Bafang? Hanggat ako ay naging banal na kaharian, walang sino man sa mundo ng Xuanyuan ang magiging kalaban ko. Akala ni Aaron ay may mas mataas na pagtugi si Fei Lingsheng, ngunit gusto lang niyang duminahin ang mundo ng Xuanyuan, na walang kabuluhan sa Aaron. Kahit na siya ay hindi magagapi sa mundo ng Xuanyuan, walang mas mahusay na pagtugis, ngunit natalo rin sa mabuhay. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maging isang malakas sa banal na kaharian, kahit na posible. Huminto si Aaron at tumingin sa silid na bato. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpatuloy siya, baka kapag lumabas siya, maaari mong masira ang kaharian. Kung i-restore ni Ivory ang kungtong mirror, malamang na maliit lang para sa kanya na bumuo ng isang malakas na espiritu. Dahil dito ay labis na nasasabik si Fei Lingsheng, at maging ang kanyang paghinga ay hindi napigil ang bumilis. Sa oras na ito, biglang tumabi ang dalawa sa isang matanda na kulay abo, ngunit hindi nila napansin. Ang mukha ng matanda ay gumagalaw at medyo excited. Ang pagpintig ng mga kalamnan sa mukha ay nagpaparamdam sa mga tao na siya ay nasa isang nasasabik na estado. Miss, nahanap na rin kita sa wakas. Sabi ng matanda. Nang bumagsak ang boses, biglang lumingon sina Aaron at Fei Lingsheng. Gulat na gulat ang mukha ni Aaron. Sa lakas niya ngayon, hindi niya napansin na may lumalapit. Ganoon din kay Paulson. Hindi niya maisip kung paano lumapit sa kanila ang ordinaryong mukhang matandang lalaki, at wala pa ring malay. Sino ka? Tanong ni Aaron sa matanda. Tumingin ang matandang lalaki kay Aaron at sinabing, napakasayang mo, sino ang kwalipikadong malaman kung sino ako? Nagalit si Aaron. Isang masamang matandang lalaki ang naglakas loob na magsalita sa kanya sa ganitong tono. Siya ay isang malakas na tao sa banal na kaharian. Matanda, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Malamig na sabi ni Aaron. Ang sabi ng matanda na may mahinang ngiti, maglakas loob na tawagin akong matandang bagay, ikaw ang una, gusto kitang patayin, kasing simple ng pagpatay ng langgam. Kung hindi mo titignan ang mukha ng dalaga, ikaw ay bangkay na. Miss, tinatawag ba niyang Miss si Ivory? Nagulat si Aaron. Si Aaron ay nagmula sa mundo ng lahat ng direksyon, at ang matandang nasa harap niya ay halatang nagmula sa mundo ng lahat ng direksyon. Kung ito ang kaso, kung gayon ang banal na lakas ng Aaron ay talagang isang langgam lamang sa kanyang harapan. Sino ka? Tanong ni Aaron. You don't have the right to know my identity. You're a lower creature in the lower world. Pwede kang magustuhan ng binibini. Hindi ko alam kung anong swerte mo. Halatang medyo naagrabyado ang matanda, ngunit bagamat puno siya ng puot sa Aaron, hindi siya nang ahas na labanan ang Aaron ng madali. Mga mababang nilalang. Ang Aaron ay ang unang pagkakataon na siya ay nasuri ng ganito, ngunit gayon paman, ang Aaron ay hindi makahanap ng anumang pagpapabulaanan, dahil ang matandang lalaki ay nagmula sa buong mundo at talagang kwalipikadong tretuhin siya bilang isang mas mababang nilalang. Ako ay isang mababang nilalang, at asawa ni Ivory. Kung hindi mo ako iginagalang, hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa iyong ginang? Sabi ni Aaron na nagngangalit ang mga ngipin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po